Para sa akin, ang hiya, ito yung tipong gusto ko na lang magpalawag sa lupa, ayaw rin pagkita sa mga kaibigan ko kasi, ayaw na. Parang masama siyang feeling for me. Para sa akin ang hiya, negative siya in the sense na para siyang shame, pero positive siya in the sense na makikiramdam ka. Para sa akin ang hiya yung inner na manifestasyon ng tao na gustong may pagkapwa sa kapwa niya. Ayun. Hiya! Ano nga ba ito? Mula sa 3 interview na ipinakita kanina, makikita na napakaraming kahulugan ng salitang hiya. Ngunit sa lente ng psikolohiyang Pilipino, ganito pa rin ba ang sitwasyon? Halina't simulan natin ang pag-unawa sa konsepto ng hiya sa mga unang pag-aaral nito. Exogenous na hiya? Pat, ano muna yung exogenous? Para madaling maintindihan ng exogenous, maaring halimbawa ay ang pagsalin ng mga dayuhan sa salitang kilig. Sinusubukan nilang intindihin ang pakiramdam na iyon sa pamamagitan ng pagsalin sa Ingles. Pero kung titingnan nyo, wala pa rin talagang Ingles na salita na makukuha ang esensya ng pakiramdam na iyon. Ang salitang kilig lamang talaga ang nakapagbibigay ng tamang kahulugan at pakiramdam na iyon dahil bahagi na ito ng ating kultura. Ganito rin ang nangyayari sa konsepto ng hiya. Maraming dayuhan at dayuhan na konsepto ang sumubok na ipaliwanag ito. Ngunit walang tunay na nakapagpaliwanag dito ng maayos na ipinapakita ang diwang Pilipino. Halimbawa, si Lynch noong 1961 na sinasabi na ang hiya ang pakiramdam na nararamdaman kung nasa isang di katanggap-tanggap na posisyon ka. Pati na rin si Sibley noong 1965 na isinalin ang hiya bilang shame. Bagaman hindi mali ang kanilang pagpaliwanag, hindi pa rin ito ipinapakita ang tunay na esensya ng hiya. Dagdag pa rito, para sa mga dayuhan na yun, iisa lang ang kahulugan nito. Dahil sa dami ng maling pag-unawa ng konsepto na ito mula sa mga exogenous na pag-aaral, maraming Pilipinong mananaliksik ang tinignan ang hiya mula sa perspektibo nating mga Pilipino. Kung may exogenous, meron ding indigenous. Ito naman ang pag-unawa sa isang konsepto mula mismo sa mga karanasan at perspektibo nating mga Pilipino. Sa kaso ng hiya, ito ang pagkilala sa ideya na hindi lang iisa ang kahulugan ng hiya. Napakaraming ibig sabihin nito. Ayon kay Armando Bonifacio noong 1976, nagbabago ang kahulugan ng salitang hiya dahil sa mga panlaping dinadagdag sa salita. Magbibigay ako ng ilang mga halimbawa at alimin nyo ano kaya ang salitang may hiya na makikita sa mga sitwasyong ito. Uy, hello! Ito pala yung anak ko. Pat, mag-hi ka. Hello po. Ayan. Alam mo, medyo hindi siya komportable sa bagay yung kilala, pero mabait yan. Ano yun? Kamusta na kayo? Ano nangyari sa buhay nyo? Ano kaya ang katangian ng anak sa sitwasyong to? Tama, siya ay maaaring maging mahiyain. Dito naman sa sumunod. Pat, kailangan to nila marunong sumayaw. Dali, ko na. Sumayaw? Ba't ako tinuturo? Galing ka naman eh. Please naman, wag ako. Please. Di ako marunong sumayaw. Tapos ang dami pang tao. No, hindi ko kaya. Wag na. Kayo na lang. Please. Kung ikaw yung nasa posisyon ko, ano ang sitwasyon na iyon para sa'yo? Tama, iyon ay nakakahiya. Mula sa mga halimbawa, makikita na maraming kahulugan ang pwedeng mabuo mula sa salitang ugat na hiya. Ngayon, nakita niyo na ba ang kaibahan ng exogenous at indigenous na pag-unawa sa hiya? Pero hindi lang tayo dito nagtatapos. Tignan natin ng malaliman ang mga kahulugan nito. Mula sa mga ilang pag-aaral, maaring mahati ang hiya sa 3 kategorya. Maaari itong maging isang katangian o isang ugali na mayroon na ang isang tao, damdamin na nararamdaman ng individual, o isang pagpapahalaga. Halina't isa-isahan natin ang mga ito. Ang unang kategorya ay ang hiya bilang isang katangian. Isang halimbawa nito ang hiya bilang mahiyain na ipinakita kanina. Ayon sa KWF, ang mahiyain ay isang pang-uri para sa isang individual na madaling tablan ng hiya o hindi tahasang nakikihalubilo. Makikita na ipinapakita ng salitang ito ang hiya bilang isang katangian dahil ang pagiging mahiyain ay isang ugali o pattern ng pagkilos o pag-iisip ng tao.
Balikan natin muli ang isang halimbawa na ipinakita kanina. Pat, kailangan daw nila marunong sumayaw. Dali, ikaw na. Sumayaw? Ba't ako tinuturo? Galing ka naman eh. Please naman, wag ako. Please. Di ako marunong sumayaw. Tapos ang dami pang tao. Parang, no, hindi ko kaya. Wag na. Makikita na may nararamdamang emosyon ang taong nasa sitwasyong ito. Siya ay nahihiya dahil napunta siya sa isang nakakahiyang sitwasyon. Ang nahihiya dito ay isang halimbawa ng hiya bilang damdamin. Ayon kina Clemente, Galang at Apron, ang hiya bilang damdamin ay negatibo at hindi ka nais-nais dahil ito'y reaksyon na nagbubunga mula sa isang hindi magandang pangyayari o sitwasyon. Ito ay nararamdaman kapag hindi naaayon sa dikta ng lipunan ng iyong aksyon o kung nagiging target ka ng panghuhusga. Ito'y isang interpersonal na damdamin dahil nararanasan ito sa konteksto ng interaction. Ito ang isa pang halimbawa upang tunay na maunawaan ang hiya bilang damdamin. Ay guys, alam niyo ba, nung isang araw, si Pat... Ano sabihin? Sabi ko secret. Oh, okay lang yan. Okay lang yan, promise. Kaibigan mo lang rin naman sila, ba't patatago? Okay lang yan. Anyways, magkasama kasi kami ni Pat umuwi nung isang araw. Kung ikaw yung nasa sitwasyon na iyon, ano kaya yung mararamdaman mo, no? Maaring galit o naiinis ka dahil ikinalat yung sikreto mo, pero maari ka ring makaramdam ng hiya kasi nga pinakalat yung isang bagay na ayaw mo malaman ng iba. Bagaman ganito ang tingin ng iba sa hiya, naniniwala naman si Reyes ng hiya bilang damdamin ay maaring makapagbigay ng mabuting pagbabago. Ito ang isang halimbawa. Okay, so tingnan nyo, parang ewan, ba't ganyan siya maglakad? Di ba kayang maglakad na bahay ko? Uy, nang pinagsasasabi mo, mahiya ka naman. Di porket iba lang mula sa'yo, husgahan mo agad eh. Ganyan ka? Klaseng tao ka? Sorry po. Makikita dito na hindi mabuti ang ginawa ng tao na pagtawanan ng isang tao na may disabilidad. Kaya siya ay pinagsabihan ng mga tao sa paligid niya. Dahil dito ay nakaramdam siya ng hiya. Pero sa sitwasyong ito, ang damdamin na iyon ay ang nagtutulak sa kanya na hindi na ulitin ang hindi mabuting gawin na kanyang ginawa. Pinapakita nito na bagaman negatibo ang damdamin na hiya, maaring makapagbigay pa rin ito ng mabuting epekto. Sapagkat mahalaga ang lahat ng kahulugan at kategorya na hiya, may isang lumalamang sa atin bilang mga Pilipino, at ito ang hiya bilang pagpapahalaga. Balikan natin ang exogenous na pag-aaral ng hiya. Sabi ni Ginoong Zus Salazar, ang external lang na aspeto ng hiya ang nakikita ng mga dayuhan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Nakita ni Lynch ang hiya bilang isang di komportabling pakiramdam, at nakita ito ni Guthrie bilang isang feeling of inferiority, embarrassment, shyness, and alienation. Ang pagkakapareho ng dalawang ito? Nakita lang nila ang hiya bilang isang damdamin na negatibo. Sa isa pang pag-aaral, nakita ng mga dayuhan ang hiya bilang isang problema, habang nakita ito ng mga Pilipino bilang isang natural at mabuting bagay. Nangyayari ang ganitong pagkaiba ng unawa sa hiya dahil sa pagkakaiba ng kultura. Nakita lang ng mga dayuhan ito bilang isang damdamin at hindi pagpapahalaga. Kung titingnan kasi ang kultura ng dalawang bansa, makikita kasi na mga kanluraning mga bayan ay mas pinapahalagahan ang pagiging individualistic o pagkakaroon ng pagkakaiba sa isa't isa, habang ang mga bansa tulad ng Pilipinas ay collectivist na mas pinapahalagan ang buong grupo at hindi ang individual na mga tao. Kaya nga tayo ay may konsepto ng kapwa, dahil ayon kay Bulataw, tayo bilang mga Pilipino ay hindi nahihiwalay sa isa't isa. Lagi tayong konektado bilang kami at hindi lamang bilang ako. O ano naman kung collectivist tayo, tas individual sila? Paano naman ito maiuugnay sa konsepto ng hiya? Ang hiya bilang damdamin ay mas binibigyang focus ang isang individual at ang kanyang mga gawain, habang ang hiya bilang pagpapahalaga ay binibigyang halaga ang ugnayan ng mga tao. Dahil dito, mas naiintindihan natin kung bakit hiya bilang damdamin lang ang nakikita ng mga dayuhan, dahil ito ang mas pinapahalagahan nila. Bilang mga Pilipino naman, mas pinapahalagahan natin ang koneksyon natin sa kapwa natin Pilipino. Ito ang pagkilala sa mga tao sa ating paligid bilang kapwa na kailangan din natin bigyan ng respeto at pagpapahalaga. Kung ganito, ano nga ba ang hiya para sa mga Pilipino? Ayon kay Pepua, ang pinakamalapit na pagsali ng hiya ay hindi shame, kundi sense of propriety o pag-aangkop.
Ito ay dahil bilang Pilipino, umaangkop tayo sa mga sitwasyon upang isaalang-alang ang kalagayan ng iba. Tayo ay nahihiya para hindi maramdaman ng iba ang hiya. Pinapahalagahan natin ang damdamin ng ibang tao at hindi lang ang sarili nating nararamdaman dahil sila ay ating kapwa. Makikita ang ganitong pagpapahalaga sa maraming sitwasyon sa ating kultura. Halimbawa, kumain kayong magkakaibigan ng tinapay, tas iisang piraso na lang natitira. So, ayaw nyo kuwain kasi yung huling piraso kasi nahiya kayo sa isa't isa. May mga sitwasyon din kung saan bigla kang gustong tulungan ng isang tao at tatanggihan mo ito. Kunyari, gabing-gabi na at di mo alam kung paano ka uuwi. Kaya sabi ng kaibigan mo na sumabay ka na sa kotse niya. Tumanggi ka sa una kasi alam mong mapapalayo pa siya kung siya yung mag-uuwi sa'yo. Nahiya ka sa kanya. Mula rito, makikita na ang hiya ay hindi lamang negatibo, katulad ng akala ng mga dayuhan. Kundi ito ay isang positibong pagpapahalaga na isinasabuhay natin bilang mga Pilipino dahil sa konsiderasyon na mayroon tayo para sa ating kapwa. Mga walang hiya kayo! Walang hiya ka talaga, Moira. Walang hiya ako! Etong walang hiya! Kung may hiya, mayroon ding walang hiya. At ito ang ekspresyong kadalasan nating nakikita sa mga teleserye sa telebisyon. Sa madaling salita, ang walang hiya ay ang kawalan ng hiya, ang pagkawalan ng konsiderasyon sa damdamin ng iba. Mula sa pinakitang mga teleserye, makikita na kadalasang ginagamit ito bilang mura o exclamation ng nararamdaman na maaring magkaroon ng kahulugan na abusado, walang pakikisama o bastos. Ngunit, ang lahat ng kahulugan na ito ay tinuturo pa rin ang pagiging walang hiya bilang pagiging taong walang pakialam at konsiderasyon sa iba. Ayon nga kay Hornsteiner, ang pagtawag sa isang Pilipino bilang walang hiya ay nakakasakit dahil ipinapalabas nito na wala siyang pagpapahalaga na ginagawa siyang mabuting tao, ang hiya, na mahalaga sa kulturang Pilipino. Sa pagtatapos ng pag-unawa natin sa hiya, balikan natin ang mga konsepto na tinalakay. Mahati natin sa 3 kategorya ang hiya. Hiya bilang katangian, damdamin, at pagpapahalaga. Bilang katangian, ito'y ugali ng isang tao. Bilang damdamin, ito'y negatibong emosyon na nagbubunga mula sa hindi mabuting sitwasyon. At ito rin ang madalas na maobserbahan sa mga exogenous na pag-aaral. Bilang pagpapahalaga naman, ito ang pagkakaroon ng malay sa ibang tao at pagkakaroon ng konsiderasyon sa kanila bilang kapwa. Ito rin ang pinakamahalagang kahulugan ng hiya para sa ating mga Pilipino at nagkakaroon ng salin ng sense of propriety at hindi shame. Ngunit, tandaan natin na tulad ng kahit anong bagay, ang masyadong mataas na antas ng hiya ay maaring magkaroon ng negatibong epekto. Oo, maaring ito'y magbigay ng pagkakaisa dahil sa malay na mayroon ka sa ibang tao. Ngunit maaring maging dahilan din ito ng pagkawalan mo ng identidad dahil mas nais mong makisama sa iba. Pagkawala naman nito o pagiging walang hiya ay magkakaroon din ng negatibong epekto dahil hindi mo iniisip ang ibang tao sa iyong mga gawain. Kaya, bilang mga Pilipino, dapat magkaroon tayo ng balance ng hiyang ito upang hindi mawala ang ating sarili at isasaalang-alang pa rin ang ating kapwa. Tandaan natin na gamitin natin ang hiya upang hindi mahiya ang ating kapwa.